Ano ba ang pinaka the best way kapag ipapakilala mo yung sarili mo? Tagalog or Nihongo? Jiko Shokai or self-introduction, paano nga ba kapag kaharap mo na yung employer na mag-i-interview sa'yo? Well, kung may alam ka na sa Japanese or kung nakapag-aral ka na ng Japanese, mas maganda na magpakilala ka na sa sarili mo in Japanese language. Ang advantage lang kung magpapakilala ka as Japanese, siyempre may impress mo yung employer. Kahit na hindi ka pa nakapag-abroad dito sa Japan, marunong ka na mag-Japanese. Tatanungin ka, saan ka natuto magsalita ng Japanese? Kung nag-self-study ka or nanood ka ng mga anime, tapos na-memorize mo, tapos yan yung na-deliver mo nung nag-interview, may impress sila sa'yo. Kumbaga, may points ka na dun. Kung Tagalog naman, wala namang problema yon kasi siyempre first time mong magpa-interview, wala ka pa namang alam sa Japanese. Pero kung Tagalog yung ipapakilala mo sa sarili mo in Tagalog language, wag mo nang pakahaba-habaan. Mas magiging interesado sila sa pagpapakilala mo sa sarili mo kung sinabi mo yung pangalan, edad, tapos kung gaano katagal yung work experience mo. Work experience, mas doon sila interesado. Tapos kung ano yung specialty mo sa sasakyan. Katulad na lang halimbawa ng pag-troubleshooting sa wirings, wheel alignment, mas interesado ang employer doon sa specialty mo sa trabaho. Kaya gusto nilang malaman kung ano yung specialty mo. Kung umabot ka pa sa part na to, pwede ba akong makahingi ng subscribe? Tapos isang like, comment dyan sa baba. Sabihin mo na rin kung saan ka hindi magaling, pero gusto mong matutunan kapag nandito ka na sa Japan. Huwag kang mabahala kung Tagalog yung sasabihin mo, kasi translator na yung bahala niyan mag-deliver doon para sa'yo. O ito tips, kapag nasa harap ka na ng employer tapos ikaw na yung nagsasalita, ikaw na yung tinatanong, huwag kang patingin-tingin sa kisame tapos parang iniisip mo yung sasabihin mo. Dapat kung ano yung tanong nila, yun lang din yung sagot mo, direct to the point. Sumalang sa interview, mahirap yan, nakaka-tense, kabado ka palagi, kaya syempre kailangan mong may deliver ng maganda yung mga sasabihin mo. Isusuot mo sa interview, okay na yung full shirt na nakabutones ng maayos. Tapos para representable, magpagupit ka dapat, saka walang balbas. Ako meron. Naglilinis ako ng balbas ng Lunes. Tapos kailangan malinis yung kuko. Kasi nung last interview namin, hinawakan ni boss yung mga kamay ng mga aplikante. Ipag-pray mo lang kay Lord. Kasi kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. Sabi ng iba, interview daw yung pinakamahirap na stage sa pag-apply. Kung hindi ka matanggap sa interview, sayang lahat ng effort mo. Kaya galingan mo dapat talaga. Pero kahit ilang beses ka mag-failed sa interview, kung talagang desidido ka sa gusto mo, pasasan at pasasaan, ibibigay din sa'yo yan. Pwede nyo i-share itong aking video sa mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo na gusto mag-apply dito sa Japan. So yun lang muna for today's video. Bye!